Kay pastor, kung hindi lang sa Panginoon, hindi ako pupunta dito. Grabe talaga ang hirap magbiyahe, ganun kalayo. Tapos bukas na ng madaling araw, lakad ulit. So, pero ang pasalamat ko sa Panginoon is malakas pa. Yung kalakasan na binibigay ng Panginoon sa akin, hindi po matatawaran yun. Kasi kanina, mag-share lang po ako ng konti. Namalingki ako. Tapos nakita ko isang matanda na lagi, tuwing all the time na lang, lagi kong nadadaanan yun. Na pagpunta ko palengke, dinadaanan ko yun. Lagi siyang nagbibilad sa araw, na nakatalikod. Tapos ang tingin ko, parang ang tanda na niya. Ang tanda niya. Na kanina, sabi ko, Tay, magandang umaga po. Oh, magandang umaga. Sabi ko, ilang taon na po kayo? Sabi niya, 67. Pero nasa ko, 67 ako, mag-70 na. Puro lakad ang ginagawa. Sabi ko, Lord, thank you. Dahil itong tandang ito, wala nang ginagawa. Wala, puro na nakaupo. Tapos pagdating sa hapon, nandun na po, nakaupo uli. Sabi ko, anong ginagawa itong matandang ito? Sabi ko, Lord, salamat dahil sa kabila na mas matanda ako doon, nakakapag, ano pa, nakakapag lakad pa, nakakapagtrabaho pa, may kunting round. Sabi ko nga, di bali, ano ba yun? Di bali kunti, basta palagi. So, salamat sa Panginoon dahil nakarating ako nagpaalam ako doon kay Roel na sabi ko, after lunch, alis ako. At sabi ko, kasi mahaba na yung buko, nung pagupit mo na ako. Para medyo maganda naman din hindi nakausli yung mga uban. So, salamat po sa Panginoon sa kabila nung napakainit talaga doon super. Yung di na mo yung yero, naggaganyan-ganyan yung yero sa init. Tapos nakikita ako ng mga pamangking ko na alauna nagdidilig na rin sa mga halaman. Sabi niya, Tiyo, huwag ka naman ganyan. Sabi niya, grabe ka, araw-araw ginagawa mong ganyan. Sabi ko kasi, kung didiligan ko ng alas 3, hindi ko matapos. Ang dami. Ang dami kong dinidiligan. Sayang, ngayon, napapakinabangan na yung tanim ko. Ang dami kong alugbate. Baka gusto nyo mag-order ng alugbate. Takway, gusto nyo takway. Pwede kayo mag-order. Bayaran nyo lang. Pamasahe ko. Napag-uusapan yan. So, salamat po sa Panginoon sa mga... Tapos yung talong ko ngayon, napakaganda ng tubo. Napakaraming talong. At saka ang hahaba daw nun, sabi nung nagbigay sa akin ng binhi, ang mahahabang talong. So, praise God po sa Panginoon sa mga tanim na naging libangan ko sa saka yung kamuting kahoy na napakasarap kainin. Napalago ko na. So, ay, kailangan yung bayad. Hindi, bala ko yung kayo ninyo, lagyan ko ng matanim yun. Bakit tag-ulan, kasi ang hirap magtanim doon ng napakainit, at saka walang pandilig ba, malayo sa diligan. So ngayon tag-ulan, didiligan, tataniman ko yun. Salamat din ako sa Panginoon sa kanyang proteksyon sa akin, kasi talagang alas 4 madaling araw, lalakad na ako para mabiyahe. Kasi pag tanghali na, hindi traffic na eh. So salamat sa Panginoon sa kalakasan na ginagawad sa akin ng Panginoon. And then, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa isang maliit na bagay lang, maraming mga taong na-appreciate yung aking ginagawa sa kanila. Yung mga laborer ni Ruel doon, pag wala ng panggasolina, lapit sa akin, hiram 100, 200. Sabi niya, Tay, kaltasin mo na sa sweldo ko yan. So sa mga ganong bagay, na-appreciate nila yung tulong ko, lalo na sa mga pamangkin ko na walang pamasahe sa kanilang mga anak.
Kasi mga kolehiyo na sa akin lapit. So, na-appreciate ko yung mga magagandang words na binibigay sa akin. Sabi niya, Tiyo, siguro sa akin lang hulog ka ng langit sa amin dito. Oh. Sabi ko, nga, hulog ako ng langit sa inyo, nababagsakan naman ako. Ako nasasaktan. So, ganung siyempre sa aking kalooban natutuwa ako kasi na-appreciate nila yung bang yung bang sa maliit lang bagay lang ay nabibigyan mo sila ng tulong. May mga time na lalo na yung isang pamangkin ko si Alan, kahit na may mga time na yung hiram niya hindi ko na sinisingil kasi naawa talaga ako. 500 lang naman. Mga ganon. Ay paglibo na, binabalik ko na, kinukuha ko na. So, yun. So, salamat sa Panginoon sa mga ganong pagkakataon. Sabi ko, yung bang masarap yung mamatay man ako o kunin ako ng Panginoon, na maganda yung maganda yung feedback. Di ba? Maganda yung, hindi yung pag nawala ka, buti nga sa yan. Hindi pangit ugali niyan, di ba? So, di ba, mayroon ka maligasin na maiwanan na maganda. Di ba? Ano yun, bilang isang, kahit na hindi ka mananampalataya o mananampalataya ka, maganda yung merong naiwanan kang magandang mga salita sa tao, na ibalik sa tao. Lalo siguro sa anak ng Panginoon, di ba? Na mayroong mga ganung mga words na nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandun ako. Lalo na yung mga laborer talaga. Na-appreciate talaga nila yung aking doon. Kaya sabi nga nila, Tay, kung wala ka siguro, ewan ko lang, hindi ako mapatakbo yung motor ko. walang gasolina eh. So sige lang, sabi ko kung mayroon, pahiramin kita. Pero pag wala, sorry. Pero sabi niya, Tay, alam ko naman, hindi ka nawawalan eh. Sabi ko, nagtitipid-tipid lang. Anong ganun. So, yan po, salamat sa Panginoon sa mga ganung pagkakataon. Salamat din sa Panginoon sa gabing ito na isang pribileyo muli na tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita sa gabing ito. So, ang ating pong pag-usapan sa gabing ito ay napakahirap gawin. Pero madaling sabihin. No, madaling sabihin, pero napakahirap gawin. Pero pag nagawa po natin yung mga bagay na ito, napakasarap pong damhin. Napakasarap pong ipamuhay yung ganitong klaseng pagkakataon. So, bago po tayo magsimula, ay tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po Diyos ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na inyo pong ipinakita sa amin. Sa mga araw-araw na amin pong ginagawa, Panginoon, salamat po na dahil nandyan ang inyo pong biyaya, nandyan, Panginoon, ang inyong pong pag-iingat, nandyan, Panginoon, ang inyong pong kalakasan na ibinibigay sa amin sa mga biyaya, Panginoon, na walang sawa ninyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. O Diyos, sa gabing ito, inyo po kaming patnubayan, inyo po kaming tulungan, na ang mga salita mo, O Diyos, na amin pong pagbulay-bulayan sa gabing ito, ay magbigay, Panginoon, ng panibagong kaalaman upang kami, Panginoon, ay lalong magiging matapat sa iyo, magiging masunurin sa iyo, at magiging matatag, Panginoon, sa aming pong pamumuhay habang narito po kami sa mundong ito. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, ang siyang manguna sa aming kalagitnaan, na aming pong maintindihan at manawaan, Panginoon, ay inyo pong mga salita sa gabing ito. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, ay akin pong ibinabag sa inyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Katulad po ng sinabi ko, na napakahirap po
sa isang tao na hindi ka marunong sumunod. Nang katulad ng sinabi ko na napakadaling sabihin, pero pag ang hirap gawin. Ito yan. Ang salita pong obey. Napakadaling sabihin, di ba? Oh, obey. Pero ang hirap pong gawin. Pero sa biyaya po ng Panginoon, kung ito pong mga salitang ito ay atin pong may apply o atin pong magawa, ang ganda po ng resulta. No? Ang ganda po ng resulta. So, sa gabi pong ito, ay atin pong pag-uusapan yung salitang obey. Yan. Ilang word yung obey? 4. So, atin, letter para. 4 na letra. Yung atin pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Ano yung unang letra? Matalinong bata ito. Letter O. Sabi rito, letter O, obey your heart to God's words. Sundin daw po natin ang salita ng Panginoon na bumula sa ating mga puso. Obey your heart to God's words. Alam nyo, mahirap po bang sumunod? Alam mo, mahirap sumunod kung ang puso mo hindi handa. Right. Mahirap sumunod. Naalala ko lang yung time na kailangan magpa-rebaptize. Tapos may mga comment na ako pa yung nangunguna doon sa GC, sa listahan. So, tapos may na-open pala doon sa kabila ng ginawa ko noon. Sabi ko, bakit may na-open? Eh, ang ginawa ko lang, sumunod lang naman eh. Sumunod lang naman ako. Yung ba'y dapat mong i-comment na ako pa yung leader ng church, ako pa yung unang-unang nag-comment, nag-ano. Eh, ang ginawa ko, sumunod lang. Wala namang masamang sumunod eh. Sumunod na sa ikabubuti ng paglingkod mo sa Panginoon. Di ba? Ikabubuti. Kung hindi ka sumunod, hindi naman maganda. Pero kung sumunod ka sa ikabubuti ng gawain sa Panginoon, why not? Sabi ko nga sa sarili ko, kahit 10 beses pang ilubog dyan, sabi sa sarili ko, kung gustong sumunod, wala ka magagawa. Kasi yun ang gusto ko sa Panginoon eh. Diba? Kasi ready yung heart ko na sumunod sa Panginoon. Ngayon, kung hindi ka sumunod, problema mo sa Panginoon yun. Diba? Kaya sabi ko, walang kahit na anong komentaryo po niyang gawin niyo dyan sa akin, basta susunod ako sa Panginoon. Ayun. Kaya, sabi ko, may mawawala ba? May mawawala ba sa isang tao na susunod ka? Wala. Yun ang stand ko. Yan ang stand ko. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na naging open ako sa ganong klaseng pagkataon. Buksan po natin sa Psalms 119 verse 18.
Saan ba yun? Pwede dyan dang sa ano? Psalms 119 verse 18. Kasi medyo malabo na yung mata ko eh. Yan. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Di ba? Kung buksan lang po natin ang ating paningin, ang ating isip sa pagsunod, anong sabi magdudulot ng kabutihan sa iyong aral. Bakit hindi natin pwedeng sumunod? Di ba? Mawawala ba yung pananampalataya mo kung magsumunod ka? Hindi ba? Sa ikabubutihan, sabi niya ito, nananabik, kabutihang idudulot sa akin, sa bawat isa, ng iyong aral. Diba? Dapat ganun po tayo. Kaya nakakalungkot lang na nagkaroon, ang dami ng mga comment, no? So yun po ang sinasabi po ng kanyang salita, na magdudulot sa atin ng kabutihan. Hindi masama. No? Ang pagsunod talaga po ay napakalaga sa isang tao. Kahit saang aspeto ka pumunta, sa trabaho mo, sa bahay, sa pagmamaneho, ang susi lang talaga ng tagumpay is pagsunod. Ako naniniwala po ako diyan. Basta't sumunod, lalo na sa mga empleyado, kaya minsan doon sa Morong talagang, minsan kung ako lang talaga siguro, parang gusto ko talagang magyaw-yaw ba? Kasi, naku po, ang oras 9:00 ang pasok ng mga admin. Darating 11:00, 10:00. Sabi ko, kawawa naman ang may-ari ng kumpanya. Grabe, sabi ko. Nakakalungkot itong mga admin ito. Ay, siyempre, ayaw ko naman magsalita. Siyempre, hindi ba ibang mga tao, yung mga pamangkin ko din. Pero minsan, nakakapagsalita ko ng di maano. Sabi ko, ganyan ba ginagawa ninyo? Katulad ng mga pamangkin kong pinasok sa trabaho ko dati. Sabi ko, bakit kayo? Pareho ang kumpanya natin nung araw. Kayo ba pumasok sa gatong pag nasa kumpanya, ganyan bang pasok ninyo? Pasalamat kayo dahil meron tayong pinapasukan na pinapasweldo kayo ng tama. Pero yung obligasyon nyo bilang empleyado na pumasok ng oras sa oras, hindi nyo nagagawa. Ay kung siguro kung mahigpit ang kumpanya, tanggal na kayo lahat. Araw-araw, ganun ang ginagawa. Sabi ko, grabe. Sabi ko, nakakahiya kayo. Ay, hindi naman sila makapalag sa akin. Pero pinagsasabihan ko sila. Sabi ko, wag na doon. Kahit nakamag-anak mo yung amo natin, sumunod kayo sa patakaran. Para ano? Sabi ko, mahiya tayo. Sabi niya, Tiyo, kasi nag-stay-in ka eh. Ay, di mag-stay ka. Di ba? Pagsunod lang talaga. Ako, yan po ang aking nakikita. Napakalaga yung pagsunod sa tao. Yung pagsunod talaga. Lalong-lalo na sa ating Panginoon. Yan ang pinaka-the best. Sumunod ka. Pangalawa, sabi ko sa 20 minutos lang ito. Letter B. Letter B. Believe. Dapat maniwala tayo. Maniwala tayo sa mga aral ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, susi na talaga. Obey lang. Obey. Wala nang iba. Buksan niyo po sa Jeremiah 29:11. Napakaganda ng promise po ng Panginoon dyan. Jeremiah 29:11. Dang, dang. Nandiyan po ba si Loida? Yan. Sabi niya,
sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ganda, di ba? Ang ganda nitong ang ganda nitong verse nito na ating panghahawakan. No? Panghawakan natin yung salitang Jeremiah 29:11. Ano diyan? Ano ang susi diyan? Pagsunod lang. Obey. Obey at maniwala ka sa sinasabi ng ating Panginoon. Yan po. Ang ganda po nung ang ganda ng promise ng Panginoon sa atin ng verse na yan. Basta ang gusto ng Panginoon ay sunod lang. Yun ang susi eh. Sunod lang. Alam niyo po, talagang katulad sinabi ko kanina sa inyo, napakahirap sumunod. Isipin mo, galing ako ng Murong. Napakainit pa. Pero dahil gusto kong sumunod sa Panginoon, kaya dito ako. Pwede ko naman sabihin kay pastor. Pwede ko naman kasabihin kay pastor na ikaw na muna ngayon. Pero nakakaya na, makakalawa na eh. Di ba? Di ba? Pwede ko naman sabihin na, pastor, pagod ako, ikaw na muna mag ano dyan? Mag-devotion. Di ba? Pwede ka naman, di ba? Pwede, di ba? O, yung nasaan ang pagsunod doon? Wala. Di ba? Walang katagumpayan ang buhay mo kung hindi ka susunod sa Panginoon. Ba? Yan ang sinasabi ng Jeremiah 29:11. Pangatlo, letter E, entrust your life to Him. Yan. Pinagkakatiwala ba natin sa Panginoon yung buhay natin? Mula ba nang tinanggap nyo ang Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, pinagkatiwala nyo na ba lahat? Lahat dapat ibigay natin sa Panginoon eh. No? Yung bang ialay mo na. Ialay mo lahat ang buhay mo. Lahat ng plano mo, lahat ng ginagawa mo, ibigay mo na sa Panginoon. Na ang Panginoon ay matuwa sa atin. Di ba? Na matuwa ang Panginoon sa atin. Sa paanong paraan matuwa ang Panginoon sa atin? Marami. Yung mga bagay na hindi nakakatuwa sa Panginoon, na alam niya na masama, iwasan na natin. Di ba? Ingatan, tanggalin na natin. 'Di ba? Yung sa 1 Corinthians 5:17, anong nakalagay doon, 'di ba? New creation. No? Kung yung dati pa rin natin ginagawa yung mga bagay na hindi maganda, nung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, 'di ba ang buhay natin napakarami. Napakaraming hindi ka nais-nais sa paningin ng Panginoon. Di ba? Pero kung ipagkatiwala na natin sa dahil tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay na mo bilang Panginoon tagapagligtas, ipagkatiwala mo sa Kanya, itanggalin na natin yung hindi ka nais-nais. Di ba? Ibigay na natin sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon yung hindi niya gusto. Ang susi, sunod pa rin. Obey lang. Kahit anumang paikot-ikot dyan, kung hindi ka sumunod sa Panginoon, walang pagbabago ang buhay. Wala. Napakahalaga po yan, yung pagsunod talaga ay napakahalaga para sa akin. Kahit sa, di ba sabi ko kanina, maski sa opisina, sa eskwelahan, lahat ng aspeto ng buhay mo, napakahalaga yung pagsunod. Kasi kung may pagsunod, walang problema.
Di ba? Kung susunod ka, walang away. Pag hindi ka sumunod, away. Di ba? So ang susi lang talaga is, sunod lang. Subukan mong sumunod. Mabuti kung aangal pa yung kausap mo. Katulad nung last week. Ngayon ko lang nakita si Adong na nagalit ng husto. Dahil sa hindi siya pagsunod. Tinan mo yung hindi pagsunod. Nalaking kaguluhan. Oh, inutusan ni Dadong si Nonoy at saka si Carding na pumunta ng baras. Kasi may client na nagrereklamo. Kasi ang baras kasi medyo natigil sa development gawa ng mga permit, mga license. So natigil, ang dami mga reklamong tanggap ng mga tao sa opisina. Ay inutusan ngayon itong dalawang pinsan, hindi man sumunod. Naku, kaalit si Adong. Muntik lang hindi pasahurin yung dalawa. Kasi hindi sumunod. Mabuti na lang kamo, yung client na magrereklamo, tumawag kay Adong. At si Adong mismo nagpaliwanag. So sabi nung kliyente, Sir, pasalamat na lang ako dahil ikaw yung nakasagot o ikaw nakausap ko. Hindi ko nakausap yung mga tauhan mo. Kasi hindi ako kinakausap. Ngayon, pinaliwanag ngayon ni Roel yung nangyari. So, Sir, salamat dahil naliwanagan ako. Kasi kung hindi, magbubuo na ako ng grupo ng mga client ninyo para magreklamo kami. O di, ang laking problema. Tinan mo yung idudulot ng hindi pagsunod. Ang laking gulo. Diba? Mabuti na lang, sabi nga sa akin ni Adong, buti na lang tiyo, nakausap ko yung magrereklamo. Kung hindi, ang laking gulo. Dahil sa kagagawa nito mong dalawang to, di na-office sila, kinausap sila. Mabuti naman at sabi ni Roel, hindi ako galit sa inyo. Galit ako sa hindi inyo pagsunod sa akin. Tama. Diba? O di, sabi ko napakasimpleng utos, hindi nyo nasunod. Tapos, naku, ewan ko lang kung ako siguro may-ari, ewan ko lang, tanggalin ko na kayo. Sabi. Kasi ayaw sumunod eh. Tingnan mo yung idudulot ng kagulo, ng nag-disobey. Talagang, kaya siguro sa atin po, ang magiging aral din sa atin yan. Obi lang tayo. Obi lang. Kasi hindi kawalan sa'yo sa atin kung hindi tayo susunod. Hindi kawalan yun. Anong mangyayari, ano resulta? Magandang resulta. Di ba? Magandang resulta. Ay, matapos na pala. Buksan pa natin sa Proverbs 3, 5, and 6. Yung entrust your life to Him. Proverbs. Ayan, pakibuksan nga dyan, Dang. Proverbs 3, 5, and 6. Kailangan siguro baguhin ko itong salamin kong ito. Hindi ko na mabasa talaga. Maliliit eh. Mayroon na yata akong katarata. Kasi hindi ko na makita pag dito malabo. Pag dito maliwanag. Yan. Itong kanan. May problema. Sweldo bukas eh. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sabi sa 6, sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang ganda nung promise ng Panginoon diyan. Kung ipagkatiwala mo sa Kanya ang buhay mo. Di ba? Di ba nakakatuwa yung ganun, no? At pag ginawa mo yan, pag ginawa natin yan, yung entrust mo yung buhay mo sa Panginoon, subok na natin ang Panginoon eh. Di ba? Subok natin ang Panginoon kung gagawin natin yan, subok ang Panginoon na hindi tayo pababayaan. Ilalagay ka sa maayos na pamumuhay.
Ang susi lang is pagsunod. Yan lang, wala na iba. Sa ating pananampalataya, pagsunod lang. Entrust your life to Him. Ayan, tapos na. Why? Ito na yung, ano na, amen na kayo. Amen. Hindi, iyo. Ayan, naglulukan kami ng matanda na yan eh. Pag kami katabi sabi, amen! Hindi, iyo. Puro pabulong lang yun. Kasi puro amen daw. Iyo naman. Sabi yun, letter Y, yield to His will. Yield to His will. Kagabi, sabi ko, ano ba sa Tagalog kalagay? Ano ba sa Tagalog yung yield? Siyempre, may cellphone tayo eh. Google. Google. Oh, tinuruan ako ng Google. Kasi hindi ko alam yung yield sa Tagalog eh. Nag-research ako. Ang ano pala, ang yield is, marami palang meaning ang yield. Maraming pero ang gusto kong nakita ko doon sa sa pag-research ko sa Google, yung surrender. Ang isa sa pinamagandang kalugan ng yield, surrender. Surrender to His will. Isuko natin sa Panginoon yung ating mga ninanais. Siyempre, lahat naman tayo mayroong mga ninanais, di ba? Kasi mayroon tayong minsang plano na sarili mo lang yung sinusunod. Hindi natin binibigay, hindi natin sinusurrender sa Panginoon yung ating mga kagustuhan. Di ba? Hindi natin sinusurrender. So, pag hindi natin sinusurrender, nasaan ang obey dito? Wala na naman. Walang obey. Di ba? Pero kung may obey po tayo, nag-obey tayo sa Panginoon, at ating isurrender ang ating mga kagustuhan sa Kanyang kalooban, maganda yung resulta na binibigay sa atin ng Panginoon. Surrender to His will. Di ba? Pag yan po yung ating magawa, siguro, makikita po natin ang ganda ng flow ng ating buhay. Ang ganda ng ating pamumuhay. Ang ganda ng ating, hindi ka siguro lagi nakasimangot. Di ba? Ito, matanda na ito eh. Totoo po yan, di ba? Totoo yan. Pag nagawa po natin yan, yung obey na yan, yung apat na yan, ang ganda ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ang ganda. Kaya ako, personal po, minsan naiiyak ko sa sarili ko. Bakit ganun? Sabi ko, Lord, tatanong ko sa Panginoon, bakit, Lord? Sabi ko, bakit, Lord? Na ang mga anak ko, mula pa nung nagkaisip sila, dinala ko sila sa church. Tapos, ganito, sabi ko, siyempre bilang tatay, malungkot sa akin yun. Malungkot talaga. Na sa ganung bagay lang, mawawala sila sa paningin ko. Malungkot ako. Pero sabi ko, Lord, lahat naman ng bagay binigay ko na sa iyo. Ikaw nang bahala sa kanila. Ikaw ang nakakaalam kung anong ikabubuti sa kanila. Ako, siyempre, lalo na yung panganay ko, tanggap ko naman na, sabi ko sa kanya, tanggap ko na maghanap kayo ng inyong malilipatan. Pero, bilang tatay, bilang magulang, ang ikinakalungkot ko, yung presensya nyo na hindi ko na kayo nakikita. Yun lang. Sabi ko, hindi ako nalulungkot na mag-iba kayo ng church, kung saan nyo gusto, at doon kayo lumago, go! Pero bilang tatay, bilang papa mo,
hindi mo maalis sa akin na hindi ako malungkot. Mamimiss ko kayo. Kasi mula nung maliit pa kayo hanggang sa nagkaasawa, nagkaanak, nakikita ko kayo sa gawain. Ay, ayaw mo taga umalis eh. Di ba? Totoo po yan. Nalungkot ako. Nalulungkot. Eh ako pinapalis pag ayaw umalis. Pambihira. Pambihira. Pinapaalis, kung hindi na ako makatiis, ako umalis. Kaya bala ko na magtayo ng bahay sa Murong eh. Oo. Eh, nakikita ko sa mga Facebook, yung mga cladding. Ang gaganda ng bahay ng cladding, may 85,000, 100,000. Ang ganda. Bala ko nang gawin yun eh. Kaya po, mga kapatid, yan ang susi. Yan ang susi sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang susi para ang ating buhay ay pagpalain ng Panginoon. Obey your heart to God's word. Believe and trust your life to Him. Yield, surrender to His will. Yan po ang ating bigyan ng papahalaga sa ating mga sarili. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa inyong pong mga salita. Panginoon, pagpalain niyo ito na malagay sa aming mga puso at isip. Lord, tulungan niyo po kami na kung may mga bagay pa na nakikita niyo po, Panginoon, sa aming mga puso, na hindi po namin ibigay sa iyo, hindi namin surrender sa iyo, at hindi kami naniniwala. Panginoon, sa gabing ito, ilagay niyo po sa aming mga puso mga bagay nito. Upang ang aming pong paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay mayroon pong direksyon. At ikaw, Panginoon, ay nalulugod kung ito po, Panginoon, ay aming pong gawin sa aming mga buhay bilang inyong mga anak. Kami ay laging sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo pong mga salita na aming pong bulay-bulayan sa gabing ito. Ang lahat ng papurit, papasalamat, ay aking binabalik sa inyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Amen. Thank you.